Malaki na ang nawawalang kita sa mga mangingisdang Pilipino malapit sa Scarborough Shoal dahil sa fishing ban ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa grupong pamalakaya, nasa 60% na umano ang ibinaba sa kita ng mga ito kada palaot ng mga ito. Kung dati anya ay nakakapag-uwi pa ng nasa 10,000 piso ang mga mangingisda, ngayon ay halos hindi pa aabot sa 4,000 kada punta sa Scarborough o Panatag Shoal. Sinabi pa ni Pamalakaya Zambales Provincial Coordinator Joey Marabe na tumindi ang presensya ng Chinese vessels mula nang inilagay sa ilalim ng fishing moratorium ang ating territorial waters. Inaasahan tatagal ang fishing ban hanggang September 16, 2024. Tuluyan ang walang nakapangingisda ngayon sa Bao de Masinloc o Scarborough Shoal sa grupo ng Masinloc Farmers Association sa probinsya ng Zambales. Mula umano nang magdeklara ang China ng fishing ban at no trespassing sa South China Sea. Ayon kay Leonardo Quaresma, ang presidente ng Masinloc Farmers Association, dahil sa banta ng China, naapektuhan na umano ang kanilang kita sa pangingisda sa West Philippine Sea. Dati anya ay malaya silang nakapangingisda. Ngayon ay pahirapan na makapasok kahit ang malalaking commercial fishing vessels sa Baho de Masinloc dahil sa maigpit na pagbabantay ng China Coast Guard. Ay malaki po yung pagkakaiba mula noon hanggang ngayon. Dahil noong mga una ay malaya po na nakakapangisda yung ating mga kasamahan na nag-Scarborough Shoal at maging yung mga commercial fishing vessel ay nakakapangisda malapit sa Baho de Masinloc. Pero sa kasalukuyan, mula nung nagdeklara sila ng fishing ban noong Mayo 15 at nitong June 15 ay nagsagawa po sila ng no trespassing policy. Sinabi pa ng presidente ng samahan ng mangingisda, kahit ang alkalde ng Masinloc ay pinaiwasan na rin sila muna na mangisda sa lugar sa panganib na maaring sapiti na gawin sa kanila ng China. Kinausap sila ng ating mahal na mayor dito sa aming bayan na hanggat maaari ay umiwas na doon sa kanilang pangingisda doon sa loob ng lagoon dahil maaring manganib yung kanilang buhay. Dahil ang sabi ng China mula nung nagdeklara sila ng no trespassing policy ay huhulihin daw nila yung sino man na maaabutan nila doon sa lugar at ay kukulong nila ito ng 60 araw. So yun yung isa na pangamba ng ating mga mangisda, kaya hindi sila nagpupumilit ngayon na bumalik para mangisda yung ating mga Scarborough fisherman doon sa Baho de Masinloc. Anya, dati-rati rin ay nakakasama pa ang grupo nila sa pangingisda sakay ng motherboat kung saan bumabiyahe sila ng nasa 18 oras sa Scarborough Shoal para makapanghuli ng iba't ibang malalaking isda gamit ang lambat. Ngayon, dito na lang din sila halos nakapangingisda sa Masinloc. Swerte na kung makapanghuli sila ng 50 kilos gamit ang bangka, gamit ang bingwit. Bilang mangingisda po, mahirap po talaga ngayon na hindi makapalat minsan doon. Dahil po doon po kami umaasa sa sa pagpunta namin sa Scarborough kasi marami pong po doon, isda po sa Scarborough. Meron na pong boundary po sa ngayon. 20 miles o 10 miles po ang boundary po na hindi ka na makakapunta sa Scarborough po. Hindi na po kayo makakalapit doon. Yung payo po namin, hindi na namin po napupuntahan ngayon sa Scarborough, sir. Ngayong araw naman ng SONA ng Pangulo, hiling ng mga Masinloc Fishermen Association ay itaas anyang antas ng kabuhayan ng mga mangisda sa bansa. Kabilang ng pagkakaloob sa kanila ng commercial fishing vessel na pwede nilang magamit sa pangisda sa hinaharap. So ang hiling namin sa Pangulo na sana ay may tukoy na ma-allocate na pundo ang ating pamahalaan para naman ito yung maitulong para sa sustainableng pangkabuhayan ng ating mga mangisda. Dahil yun lang po yung hindi namin naririnig mula sa SONA ng ating Pangulo na simulat sa pool ng kanyang pagkaupo. Bagamat nakikita natin ngayon na mas maganda yung kanyang ginagawang pamamaraan ng kanyang pakikipaglaban sa ating soberanya, pero wala pa kaming nakikitang konkretong programa para sa ating pong mga mangisda kung paano may angat yung antas ng kabuhayan po naming mga mangisda. Marami ang natuwa, pumalakpak at sinamahan pa ng standing ovation nang banggitin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang ukol sa West Philippine Sea. Lalo na noong sinabi ni PBBM na ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip lamang at ito ay atin.
Kasama na rin dito ang ginawang pagpapasalamat ng Pangulo sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, Philippine Coast Guard at maging sa mga mangingisda na nagsakripisyo sa West Philippine Sea. Sa buong Sandatahang Lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Sa kabila naman ng pagpapasalamat ng Pangulo, sinabi naman ng Presidente ng New Masinloc Fishermen Association na nakukulangan ang kanilang grupo sa sinabi ni Marcos para sa mga mangingisda. Anila, hindi na pagtuunan ng pansin sa SONA ang seguridad at kaligtasan ng mga pumapalaot na mangingisda sa West Philippine Sea at ang konkretong programa para maiangat ang antas ng kanilang kabuhayan bukod sa hiling nila na magkaroon ng malaking fishing vessel at kagamitan. Nabanggit niya yung tungkol po sa ating pong mga mangisda at sa lahat po ng ating mga frontliners dyan po sa West Philippine Sea. Kaya naman ay lubos akong natutuwa sa kanyang SONA. Pero sa kabila nito ay mayroon pa rin akong nakikita na kakulangan sa kanyang nabanggit sa kanyang SONA dahil nga doon sa mga life insurance sa ating mga mangisda dahil nga nakikita natin na yung ating mga mangisda ngayon ay mayroon na pong mga pangyayaring hindi maganda sa tensyon nangyayari sa West Philippine Sea. Na kung sakalit mayroon pong nabangga, may namatay, ay mayroon din po sanang nakukuhang mga benepisyo. Na isang napansin ko rito ay wala po akong nakitang konkretong programa para sa lahat po ng ating mga mangisda na sana sa pagkakataong ito ngayon sa mga susunod na pagkakataon ay magbigyan din po sana ng pundo ang sektor po ng pangisdaan para sa ganun po ay mayroon din pong mga livelihood programs na may lalatag ang ating pamahalaan para sa lahat po ng apektado dyan po sa West Philippine Sea. Nais din ng grupo ang pagkakaroon ng malayang pangingisda, hindi lang sa Bao de Masinloc o Scarborough Shoal, kundi sa iba't ibang parte ng West Philippine Sea. Gusto ko sanang mangyari sa mga maliliit po natin mga mangisda, kung mabigyan kami ng pagkakataon ng ating Pangulo, ay magkaroon din po kami ng mga lansya o sasakyang, malaking sasakyang pandagat para makapaglayag po kami sa West Philippine Sea na makarating po kami sa iba't ibang lugar po nito na para kung saan ang may maraming mga isda ay pwede rin po naming marating. Sana ay sa mga susunod na pagkakataon ay lalo pang paigtingin yung ating pagpapatrolya sana sa ating karagatan na para naman sa ganun ay kung paano yung ginagawang maigting na pagpapatrolya ng ating mga kalaban dyan sa West Philippine Sea na ginagawa ng mga China ay mas lalo pa sana nating pag-ibayuhin yung ating mga kakampi sa iba't ibang bansa na ating mga kaibigan para naman sa ganun ay matulungan tayo na mabigyan tayo ng mga iba pang sasakyang pandagat para manatili rin yung ating pagpapatrolya sa seguridad ng ating karagatan. Umaasa naman ang New Masinloc Fishermen Association sa Zambales na sa lalong madaling panahon ay matupad ni PBBM ang kanilang hiling bago sumapit ang kanyang susunod na SONA.